Pansit canton na gamit ang spaghetti pasta, pwede pala. Taste test tayo guys. Pansit, chicken liver, pati itong porky. Apa? Okay pala to guys, kasi first time kong gumamit ng pasta noodles para gawing pansit canton. Tara, samahan nyo akong gumawa ng pansit canton. May pork belly ako dito, hiniwa ko lang ng maliliit. Tapos, pakupsan lang natin guys. Ano bang Tagalog ng pinakupsan? Basta in English, rendered pork belly, o diba? Ang aim ko dito guys is lumabas lahat ng fats ng pork belly or yung nagmamantika na talaga by slow cooking muna. Itong taba-taba ng mga pork belly guys, tinabi ko talaga to kasi perfecto pang sahog ng pansit canton natin. So ayan, nakikita nyo, ang dami ng mantika nilabas ng pork belly natin. Nag-shrink na yung meat at saka medyo crispy na tingnan ang ating pork belly. So pag ganyan na itsura, hanguin na muna natin at iset aside. Huwag natin pasobrahan yung pakupos talaga guys kasi titigas yung meat natin. Samuka sa pakupos oil. Tingnan nyo ang daming mantika na nilabas ng pork belly natin. Mag-iiwan lang ako ng konting mantika dito para panggisa. Kunti na lang mantika ang naiwan, igisa muna natin ang chicken liver. Tinimplahan ko pala ng soy sauce and pepper. Gisa lang natin na mabuti guys hanggang sa mag-golden brown. Isa dito sa ating sahog mamaya sa ating pansit canton. So pag ganyan na, hanguin na natin at iset aside ulit. Masarap talaga sa pansit canton pag may chicken liver na sahog guys. Basta nagbibigay siya ng kakaibang lasa na mas gaganahan ka pang kumain. Sa naiwang mantika, ginisa ko ng ating onion and garlic. Sangkot siya ulit hanggang sa mag-golden brown ng ating onions and garlic at lumabas na ang napakabangong aromatics natin. Then, sinunod ko ang ating spring beans. Igisa lang natin ng konti kasi gusto ko sa pansit canton yung crunchy pa ang mga gulay guys. Then, nilagay ko na yung ating pinakupsan na pork belly. Tingnan nyo naman yan guys. Hinati ko lang kasi yung sobra itatap ko mamaya. Tapos ilagay na natin ang ating carrots at igisa lang ng konti. Carrots at spring beans lang ang gulay na nilagay ko dito sa ating pansit canton. Timplahan natin ng oyster sauce na magbibigay talaga ng lasa, soy sauce, pepper, then mix na natin ng maayos. Di na muna ako naglagay ng salt kasi gusto kong ihalo na muna lahat bago ako maglagay ng salt para matansya ko pa yung lasa natin. Tapos nilagay ko na yung fried na chicken liver natin at naglagay rin ako ng bell pepper na magpapabango sa ating pansit canton. At ito ang the best guys kasi gamit ko dito ay spaghetti pasta. Ito pala ay sobra sa ginawa kong baked spag. So, ang dami kong sobrang spaghetti pasta. Sayang naman kung itatapon. Kaya naisipan kong gamitin at lutuin as pansit canton. Tingnan naman guys, napakasarap niyan. First time ko pala magluto ng pansit canton na gamit ang spaghetti.